pa rin. Oo. 9-5, but Bren is dominating right now. Bren is really dominating this game. Nakikita natin how technical they are as a player. Kitang-kita naman kanina kung paano na ginagamit dito yung capabilities ng kanilang mga heroes. Correct, For next Chance. play EVOS naman, kailangan na nila maging kalmado dito. Hindi nila kailangan lagyan ng pressure yung mga sarili nila kasi gaya na sinabi natin, yung kanilang heroes is scaling. Kapag ka nanggigil sila na magkaroon ng teamfight, kagaya na nangyari dyan kanina sa area na yan, may tendency talaga na makuha sila from time to time, which is hindi nila kailangan gawin. Exactly. Kailangan lang nilang mag-clear na minion wave and to defend their base. That's it. Patagalin ang laban. Agreed. Kailangan na muna ng NXP ng the ultimate tiis pogi technique. Pogi na lang talaga. Dahil ang Bren ngayon is ready to attack. May late game pa rin si Renny J. Pero yung mga ganito ayan yung mga bait, nambibait si Doc Ribo Parang Lasty. Lasty nasa likod. Hinarapan niya, sinayawi niya yun, sinabayan! Sabay ang pagbigkas! Sabay! What was iba? Grabe. Hindi ko ma-describe yun. The V formation. The V formation. Parang ready na. Pumasok talaga sila. And imagine, yung conceal niya, walang halong takot Kasi yung conceal niya, nandun talaga sa may loob. Sa loob, conceal, don't feel. Yun yung literal. Sabi niya, hindi muna ako hihinga para hindi nila malaman na dito ako manggagaling. Pero doon natin nakikita yung sinasabi ni Lasty na pwede siya maging aggressive. Sobrang aggressive nun. Next level, Bren Esports. Paglo-lord na, by the way. Ang nakikita natin ngayon, ito yung gusto nilang laro yung mina-mind games nila, yung kalaban nila. Exactly. NXP ngayon, hoping for another miracle play. Hoping for someone to get that clutch outplay. Pero parang napakahirap, Wolf and Chandel. Parang napakahirap. Tapos speak of mahirap kasi ang one way sana for next play EVOS na makahabol dito or chance for them na to turn things around is kung nakakontest sila sa Lord na yon. Kasi marami silang divers, they have James, they have the Tams and this Alice. Kung nakuha sana nila yon, pwedeng naging iba yung situation na laro. But the Bren Esports, napakabilis kasi kumuha ng objective. Carl Case is now at 3-0-5. Kakaibang tusok yung binibigay niya dito. Siya na yung nagbabato ng fishball. Hindi na, fishball na binabato niya. Dati tumutusok siya ng fishball. Ngayon siya na yung nagbabato. Siya na yung nagbabato. Complete with... Siya na yung nagtitinda ngayon. Complete with the Malefic Roar. Kompleto with the Malefic Roar. Napakasakit. 3-0-5. And 12K ahead ang Bren Esports sa ngayon. Pero maganda kasi ang depensa ng NXP. Ikigame ba ito ng Bren Esports? Mukhang ito na nga. Nawala na yung Lord. Pero napakaganda ejector na para kayawi dito. Ito na ba ang ultimate defense sa side ng NXP? Medyo patuloy na yung nangyaring laban. Pero yung mga toltok, yung mga fishbowl na pinagbabato-bato ni Carl DC, hindi naging enough. Sipa ngayon dito ba para kay Doc Ribo. Napakagandang side mula kay James. But Bren Esports will take the victory! They're back! Bren Esports ang magwawagi sa third chapter ng kanilang pagkikita against NXP. Grabe, Bren is back. Nakita natin yung nakita natin yung instinct dito ni Flap TZ habang nagkukulitan, nagkakaguluhan doon sa may bandang taas. Siya, tower lock lang. Basic tower attack. Lock. Basic tower lock. Wow. Nabanggit natin in the draft that this time, Bren got their lineup. Yes. Ang daming catch. NXP, they were ready for this. Pero yung aggressiveness ay hindi nila matapatan. Yep. Ang ganda rin kasi ng mga pwestuhan na nakita natin mula sa Bren Esports. Kunwari, yung unang pag-take ng purple buff, coming out from Carl TZ, may nakaharang agad dun sa may bandang kaliwang bush. At parang standard yung ginawa kasi ng Bren Esports. Parang hindi sila nagbago ng kanilang play. 1-3-1 pa rin, technically speaking, yung kanilang formation. At binigyan din nila si Few na mas aggressive na hero. Instead na usual na nakita natin na support emblem na Matilda, nag-impure rage siya. So medyo nasa offensive side siya at para mas makapag-poke din siya kasi may mana back nga coming out from the Impure Rage. And most importantly, napakaganda ng pagka-utilize nila kay Ribo in this particular game. Pagkakuha ng Heptasis, nandun sila sa elbow, just nakakuha silang kill kay Alice. Ang ganda pa ng combo routine nila doon. Gamit na gamit. Gamit na gamit. Ang masasabi ko dito for this game, mapapatunayan ni Doc Ribs na iba yung playstyle niya kapag super aggressive. Yung nag-one hit combo